Okay, magandang araw po sa inyo mga kaibigan, sa mga giliw nating taga-subaybay. Mararo po at your service. Ako na sobrang init ngayon ng panahon, ano? Pero ngayon ay mamaya antabayanan nyo, makakaugnayan po natin ang isa sa personnel ng mula sa Philippine National Police dito po sa Occidental Mindoro. At pakinggan po ninyo yung aming panayam sa kanya. Marami tayong gustong itanong, no? At isa dito, yung naging nakikita natin lagi, no, sa mga Facebook page, no, lalo-lalo na yung sinasabing kanya ng mga, ito raw ay mga buy-bust operation, gayong tayo ay nasa ano na, sabi tayo nasa drug-free. Mga barangay natin, ano, yung 164 barangays, drug-free na. Pero bakit nagkakaganon? Meron pa rin, ano? Alamin natin yan mamaya, ano, sa ating pagkikipag-ugnayan. Anyway, sa lahat po ng mga nanonood, dito po sa ating Mararo at your service, ay please paki-like, share, and follow po itong ating pagsasaimpapawid natin na ito. No po. So, antabayan na po. Huwag kayong bibitiw. And dito na ang ating panayam sa kay Major Roldan. So, kumusta na po ngayon ang kalagayan po ng ating Philippine National Police dito sa Occidental Mindoro as a whole? Magandang hapon, sir, ano, at sa inyong mga taga-subaybay sa inyong programa. Ang kapulisan po ng Occidental Mindoro PPO sa pangunguna ng ating Provincial Director, Police Colonel June Dexter Danao, ay nananatiling mataas ang moral, ano po, at alinsunod po sa direktiba ng ating bagong Chief PNP ay tumatalima naman at ang mga duties and responsibilities ng ating mga kapulisan ay nagagawa po natin, lalong-lalo na po doon sa mga naka-duty sa field. Ano po? Sa ngayon ay talagang na-consider na yung ating mga barangay ay cleared na sa drugs, ano po, na base po sa huling tala po na talagang the whole province ay barangay cleared na. So ano yung susunod po dito na level kapag na-clear na lahat ng mga barangay sa droga? Tama po kayo, sir, ano, yung 164 barangays ng probinsya ng Occidental Mindoro ay naideklara na yung 146 po lamang ang drug affected barangays dati, pero naideklara na itong 146 na drug cleared barangays. At yung 18 barangays po sa province pa rin ng Occidental Mindoro, para sa kabuuan ay 164 ay considered drug free. Ano po? So, ang susunod po ay yung mga bayan na hindi pa idideklarang drug cleared municipality. Katulad po nitong bayan ng San Jose, itong bayan ng Sablayan, at bayan ng Mamburao. Ano po, yan po ang idideklara pa ng mga drug cleared municipality. At pagkatapos po nito, kung maideklara na ang nasabing mga bayan, ay yung probinsya naman po as drug cleared province ang mag-a-apply po na isasubmit po ang application sa Regional Oversight Committee ng Barangay Drug Clearing Operation. So yun po yung procedure na kasalukuyang ibinibigay po ng ating Regional Oversight Committee. Katuwang po ang DILG at ang PDEA po. Ano po nagiging dahilan? Bakit napapalang ito pong pagdideklara ng itong tatlong bayan na ito as municipality drug-free na? Ang hindi naman po nababalam, ano, may mga procedures nga lang. Ito kasing pag-dideklara ng ilang barangay pa nitong nakaraang mga buwan, ilang barangay pa sa bayan ng San Jose.
Ano po, ito po ang huling mga barangay katulad ng Barangay Pag-asa, Barangay Kaminawit. Ito po ang mga barangay na nahuling na-deklarang drug cleared. Okay. So hinahabol pa ito doon sa ano ngayon sa Kasama po yan. Kasama, ibig sabihin kasi late sila, di ba? Yes, sir. So sila ngayon na nagiging ano lang, nagiging hindi naman hindrance na ito, no? Kundi parang binabalidate ulit. Hindi naman gano'n. Tuloy-tuloy po ang validation naman, ano. So sa ating mga kababayan, baka nagtataka sila, sinasabi natin, sir, na drug cleared barangays na ang lahat ng barangay sa probinsya ng Occidental Mindoro. Ibig sabihin po lamang nung natapos na yung proseso na ibinigay ng Regional Oversight Committee. Pero when it comes to validation, continuous conduct of anti-drug operation, katulad ng mga bypass operation na nababalitaan natin na nangyayari pa rin. So tuloy-tuloy naman po yan. Hindi po naman ibig sabihin na nadeklara na siya na barangay drug cleared ay wala ng mga operation o kasi meron po kasing mga dumadating na mga bagong targets. So yun din po ang ino-operate ng ating mga kasamahan sa PIDEA at sa PNP para masustain yung ating barangay drug clearing operations. Kasi marami nagtataka nga eh. Dahil sabi nga, hana namin drug free na ito. Ibig sabihin, pag drug free, totally wala ng mga drug addict o mga pusher o yung mga nagbebenta pa ng mga pinagbabawal na gamot sa lugar na yun. So, ganun nga sir ang magiging thinking ng ating mga kababayan, pero ang bago po kasi mag-start itong barangay drug clearing operations, may mga procedures na nakalatag na binigay ng Regional Oversight Committee. Kaya meaning natapos na ito kaya madideklara talaga siya na drug cleared barangays kasi natapos na yung procedure. Yung procedure noon. Opo. Pero dito sa isang banda na nakikita din naman natin na kahit may declaration ng drug cleared barangay, pero tuloy-tuloy pa rin yung ating operations, yung anti-illegal drug operation at yung ating supply drug education, reduction, yung mga katulad ng lectures sa mga kabataan, to pataasin yung awareness ng ating mga kababayan sa masamang epekto ng illegal na droga. Ito yung bida. Yes, exactly po. Yan ang programa ng ating pamahalaan ngayon sa supply reduction, itong buhay ingatan, droga'y ayawan. So wag po magtaka ang ating mga kababayan na meron pa rin mga nahuhuli. Ibig sabihin lang nito, sinusustain ng ating kapulisan at ng PIDEA ang aming mga anti-drug operations. Pero meron ako na naririnig na sinasabi ganyan eh. Wala daw kasi ma-accomplish ang police kaya nanguhuli na nanguhuli. Pagkatapos daw yung mga suspect na nagiging katuwiran ay tinaniman, mga ganyan. Ano po ang masasabi po ninyo dito? Ito po ay karaniwang alibay. Karaniwang alibay lamang sir ng ating mga kababayan na nahuhuli na di umano sila ay katulad po ng sinabi ninyo ay tinaniman. Pero bago po tayo ay matagal din sa field, matagal din tayo sa field bago tayo nakapasok dito. So nakapag-conduct din tayo ng mga anti-drug operations when we were on the grounds. Kaya alam naman natin ang procedure, May mga surveillance, may mga surveillance tayong ginagawa dito, monitoring, test buy. Ang pinaka-importante sir dito sa anti-drug operation ay test buy. Pinabibilahan natin yung target kung talagang siya ay nagbebenta o in possession of illegal drugs. And then pag na-validate na ito, na talagang na-confirm na siya ay involved, saka lamang tayo maglalance ng anti-drug operation. So hindi pwedeng mangyari na sinasabi normally the allegation ng ating mga kababayan na nahuhuli sa anti-illegal drugs.
Kasi kung minsan pagka nahuli, bakit ang liliit naman ng mga nahuhuli, mga point something lang. Oo. May mga pagkakataon kasi sir na maaaring naibenta na niya. Oo. Yun na lamang yung natitira sa kanya. Oo. So hindi natin masigurado na kung gaano karami ang dala-dala niya noong siya ay inilatag sa kanya yung anti-drug operations. Pagka nahuli ba yung pinaghihinalaang methamphetamine na hydrochloride o yung shampoo, ay kagyat mo ba ito? Hindi sinasailalim sa laboratory? Kasi may sinasabi sila na baka pinalitan, mga ganyan. Natawas, pagkakas pinalitan. Puro, katulad sir ng sinasabi natin, mga dahilan lamang yan ng mga na-aresto. Sapagkat marami naman tayong mga pagsasanay na ginagawa sa ating mga operatiba, yung compliance doon sa anti-drug operation, na immediately kapag ito ay nakuha o nakabili yung ating mga operatiba, ito agad ay mamarkahan, mamarkahan sa presensya ng ating mga witnesses na binabanggit sa Republic Act 9165. Itong mga witness, barangay officials, member ng National Prosecution Service, at kaibigan natin, membro ng media. So yan po ay ang mga witnesses na pwedeng naimbitahan natin sa pagkakandak ng inventory ng confiscated or seized illegal drugs. Kaya malabo po na sinasabi nila na katulad po ng binanggit ninyo na pinalitan. So mga alibay lamang po yan ng ating mga kababayan na nahuhuli sa illegal drugs. So then the prosecution pa rin ang magsasabi na, tsaka doon sa mga sa mga laboratory na nilalabas ninyo, Yes sir, yung markings of evidence, compliance sa itinatadhana ng Republic Act 9165 patungkol sa custody of evidence. Bakit po nagkakaroon pa rin ng tinatawag na mga bypass operation? Yung mga nahuhuli na yun, galing pa sa mga ibang lugar. Kasi siyempre, unfair naman doon sa barangay na, halimbawa, barangay A, pagkatas nahuli yung na-bypass ay sa barangay B. Pagkatapos siya, yung nahuli na yun ay taga-barangay A. Paano po yun? Unfair siguro doon sa, sir, nag-imiikot lang sila. Paano po ginagawa nyo dito? Hindi naman, normally naman po, talagang ang mga taong involved sa illegal drugs, hindi naman yan nag-i-stay lamang sa isang barangay. Talagang umiikot yan to ilako yung kanilang merchandise. So, kung sa nabanggit nyo po na parang disadvantageous sa isang barangay kung saan siya nahuli, hindi naman po ito makakaapekto sa status ng barangay na yon kung siya man ay drug cleared status na. Kaya nga po, hindi naman ang nature kasi ng mga nagtutulak ng droga, maghanap sila ng mas maraming mabibentahan, correct po. So, gaano po katindi ang inyong monitoring? Dahil kasi katulad nito, yung nakaraan lang, ganito sir, sa isang banda dito sa Batangas, kung napalitaan po niyo, na-report naman yun, na talagang malaki yung droga na nakuha dito sa Batangas, na ipapasok dito sa Mindoro, So, gaano kaigting ang inyong monitoring pagdating po sa ganyan? Intelligence network, siyempre yan. Opo sir, kasi meron kaming yung intelligence community, meron pong intelligence community na sinasabi ang ating mga law enforcers, kasama dyan ang intelligence ng PDEA, ng PNP, ng
mga Coast Guard, ano? Lalo na Hindi lang pala PNP. Opo, yung pag sinabi po natin ng intelligence community, so nagpapalitan yan sila ng mga information. Okay. Ganun po ang intelligence networking ng ating mga law enforcers. Kaya po kahit na anong higpit ng pagtatago na ginagawa ng ating mga kababayan na iingat o nag-involve sa illegal drugs, ay nahuhuli pa rin po sila. Ang ibig sabihin, ang gusto ko lang namin to, na ibig sabihin nito, yung Philippine Army, Philippine National Police, PCG, Philippine Coast Guard, tapos yung Philippine Maritime Police at iba pa, may kanya-kanya kayong intelligence network. Yes, sir. So yung intelligence network, nagpapasahan kayo ng mga, ng mga Information, sir. Yes, sir. At hindi nyo pinakikialaman yun dahil sila ang intelligence network, ano? Ang purpose po kasi ng sharing is para for validation and for follow-up operation. So kaya po nagsi-sharing of information para yung veracity, yung katotohanan doon sa information na yon ay ma-validate naman nung unit, lalo na kung yung target ng information na yon ay nandun sa jurisdiction ng isa. Ayun. Opo. Kaya to lang po, no? So sa ngayon po, kung may chance po, na itong tatlo na ito ay magawaran na as drug-cleared municipality na, ano po ang susunod na aksyon ng ating kapulisan? Ang susunod po para yung pag-a-apply naman ng province, kasi sa barangay level po ang nag-a-apply diyan yung barangay. So sa municipal ang nag-a-apply yung municipal. So sa probinsya yung province ang mag-a-apply ng drug cleared province. Ano po? May mga documentary requirements din po 'yon na ihahanda ang ating probinsya and then isasubmit sa Regional Oversight Committee para magkaroon ng deliberation kung masatisfy na yung Regional Oversight Committee on Illegal Drugs. Katulad po ng binabanggit ko kanina na binubuo ng ating Regional Director ng Police Regional Office Mimaropa, Regional Director ng Philippine Drug Enforcement Agency at ang Regional Director ng DILG. Magkukonbin sila for deliberation at pag nakita nilang nasatisfy na yung mga requirements doon, considerations, ay i-declare na nila na drug cleared province ang isang probinsya nag-a-apply dito. So you don't consider, bigyan po natin ng rate, kaya ng grade ang inyong kagawaran, ang natrabaho ninyo tungkol dito sa droga. From 1 to 5, ilan po kayo doon? Sa 1 to 5, po? Siguro po nasa 4 na kasi pagka sabihin ko pag 5 na, pag drug cleared province na. Ang province. Opo. Kaya dahil meron pa po kaming natitirang mga bayan nga katulad ng binanggit ko kanina. Tatlong bayan na yun. Opo. So gusto ko lang linawin sa ating mga kababayan na kahit naman na-declare na ito, tuloy-tuloy pa rin yung monitoring namin ng mga kababayan natin na nai-involve dito. Hindi natin maitanggihan na may mga pumapasok na sa ating probinsya dahil alam naman natin na maraming mode of kung paano sila magdala ng droga dito. Number 1, sa mga port nga natin, kaya mahigpit na binabantayan niya ng ating port authorities. Nandyan din yung mga PDEA personnel natin na nagsasagawa ng sinasabi nilang operation na port interdiction. And pangalawa, na pwede silang magpasok itong malawak ang ating shoreline, sir. Yes, so, kung lalagyan natin ng personnel yan, highly impossible naman na every 25 meters ay lagyan natin ng personnel yung shoreline. So, hindi pa kasama ninyo dito ang barangay? May tinatawag tayong badak. Kasama naman, sir, pero mostly nandun sila sa monitoring doon sa loob mismo ng barangay. Ng barangay,
So, kaya ko po ito pinapaliwanag, huwag magtaka ang ating kababayan na kahit sinasabi natin na drug cleared na yung lahat ng barangays sa ating probinsya ay meron pa rin nahuhuli. Basta tuloy-tuloy po tayo sa ating kampanya sa illegal na droga, tulong-tulong po tayo, yung MADAC at yung BADAC at lahat ng concerned citizen dito sa ating kampanya sa illegal na droga. At naniniwala po ako na atin itong mapagtatagumpayan. Prone dito ang mga estudyante. Di ba po? Mga estudyante, mga schools ang mostly target din ng mga ng mga nagtitinda nito, yung nagbebenta ng droga. Siyempre, mga estudyante o kaya yung mga tambay, no? Na ginagamit yan, halos kabataan. Ano? Ano po ang ano nyo dito? Napatuloy bang ginagawa ninyong ibigay ng information sa mga sa level nila? Kasama yan, sir, doon sa sinasabi ko kanina na supply reduction na education and dissemination, ano? Kasama yan, sir. Kung titingnan natin yung BIDA program ng DILG, yan yung number 1 nilang programa. Ipaliwanag sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kabataan, na masama ang epekto, nakakasira ng kinabukasan itong illegal na droga. Okay. So puntahan po natin ito yung sa peace in order naman natin. Ano po? Kumusta naman po ang peace in order natin? Pagdating po sa marami tayong mga nakikita na mga na may nasa arrest warrant, mga nasa wanted person, ano po, may provincial level, municipal level. Kumusta naman po ito? Sa campaign against wanted person po, campaign against wanted person ng ating kapulisan, katulad po ng directive ng ating regional director na paigtingin ang kampanya sa mga taong may pending na warrant of arrest. At mataas naman po ang ating accomplishment dito, sapagkat yung atin pong regional enhanced committee sa campaign against wanted person ay lagi po kaming nag-evaluate, nag-evaluate yung ating Deputy Provincial Director for Operation na ay lagi nag-evaluate sa performance ng ating mga Chief of Police kung naka-accomplish ba sila this week? Ano po? Kung wala, i-remind sila na wala ka nito at kailangan mong manghuli sapagkat itong lalo na doon sa mga municipality, sir, na maraming pending na warrant of arrest. Paano nag-i-issue ng warrant of arrest? From the start, magagaling mo na sa korte? Paano po ba procedure para makarating sa inyo? Opo, siyempre naman, pagka nag-issue ng warrant of arrest ang korte, ipapadala po yan sa unit, sa mga units ng PNP at yung National Bureau of Investigation natin, sir, padadalan din. Kasama rin pa rin yung NBI pala? Yes, sir. Ano po yun? Laging ginagawa po yun. Makikita po natin dun sa ibaba ng warrant of arrest na may furnish doon yung National Bureau of Investigation, halimbawa, San Jose Municipal Police Station. So, lahat po yun ay nabibigyan na. At sa ngayon po, meron na kaming e-warrant na sinasabi, e-warrant, i-upload lang ng court employee doon sa system ng e-warrant at makikita na po yon sa lahat ng municipal police station sa all over the Philippines. So, kahit ang warrant of arrest ay inisyu ng korte dito sa San Jose Occidental Mindoro, makikita na yan doon kahit sa ibang lugar. Makikita na yan sa pamamagitan ng aming system na e-warrant. Yan ba? Kung galing ng Muntinlupa o ng ibang lugar, Manila, tapos dito na balitaan dito, huli ito rin. Pwede po.
Opo, huli natin kasi nga, Out of jurisdiction, di ba? Pwedeng sabihin, out of jurisdiction kayo kasi dahil ako ang warrant ko nasa ganitong lugar. O, pwede ba yun? Hindi. pwede po, ano. Kasi ang warrant of arrest naman or anywhere in the Philippines, o yung nag-hide siya. Or anywhere in the Philippines. Kasi po, sa experience naman natin, ang mga wanted person, hindi naman talaga yan nag-i-stay. Halimbawa, na wanted yan dito sa San Jose, aalis po yan, pupunta yan ng Maynila. So, para ma-save yung time, resources, noong nandito sa San Jose, tatawag yan po sa Maynila, sa aming mga kapwa kapulisan doon, para i-surveillance iyon. May report sila na nandun yung tao, nagtatago, then magko-communicate sila so that yung joint operation ay may conduct kahit na nandun sa Maynila yung wanted dito sa San Jose. So ilan na po sa ngayon po, kung meron kayong record na ilan na po ang na-issuehan o yung nahuli na meron mga warrant of arrest? Wala lang akong figure sir dito kasi hindi natin ito na pero sa susunod na interview ninyo pwede naman nating maibigay iyang figures kung ilan pa ba ang mga tao na merong pending na warrant of arrest, hindi pa na isi-serve, at kung ilan na po sir yung nahuli na ng kapulisan kung mag-start tayo ng January 2 ano ba ito? Pagka sa mga police station, sa kanilang mga jurisdiction, kapag hindi ba nila nahuli yung taon yun, under sa jurisdiction, meron pong penalty sa PNP, for example, mababa ang accomplishment, parang gano'n. Wala naman pong penalty, kaya lang mababa lang yung accomplishments niya. Lahat naman po ng warrant of arrest, tinicheck yan ng ating chief ng Provincial Investigation and Detective Management Unit. Sila ang naka-monitoring dyan. And then sabi ko nga kanina sir, continuous reminders doon lalo na sa mga bayan o municipal police station na maraming pending warrant of arrest. Ano may papayo nyo kapag may ganyang halimbawa, meron kami nakita doon na isang wanted person. Kasi pinopost din ba yung mga wanted person? Yung mga wanted person po, pinopost naman po. Okay. Lalo na kung may mga, may mga patong. May mga patong. May reward, no? Opo. So, halimbawa, kung ako yung nakakuha, tapos may certain amount na tawag doon, reward, so makukuha rin talaga nila yun. Pagtuturo. Depende sir sa sa PNP kasi meron namang mga wanted person, lalo na yung mga kasamahan natin na kapwa Pilipino natin na mga CTG itong sa New People's Army. Nakalagay talaga doon yung reward. Ang entitled lamang kumuha doon yung nag-tip. Yun naman ay may procedure din kung siya ay meron kasi sir na nagbibigay diyan na DILG. So doon lalapit. Doon lalapit tayo sa DILG. Kung sino yung nagbigay ng pabuya. So okay, dito sa po natin, meron ba tayong mga unsolved crime na dito sa Occidental Mindoro sa inyong tanggapan? Meron naman sir, dito lang meron po kaming mga unsolved crime na patuloy pa rin na na iniimbestigahan, minumonitor ng ating mga municipal police station kung saan nangyari yung mga krimen na yon. So ilan po ang mga natin unsolved crime ngayon? Itong nangyari dito sa isang pinatay dito sa may parte ng bubog. Saan silang po tayo sa mga nakikinig na nonood? Saan sila tinutukoy ko dito? Yung tungkol sa bubog, meron na po ba tayong lead, mga ganon? Alin pong yung pinatay doon sa bubog na isang negosyante rin, yung pinagsasaksa, sa San Jose po, meron po tayong noon? Hindi ko po
alam kung particular kung alin po yung insidente na binabanggit nyo, sir. Pero meron kayong ganung pangyayari. Ang pagdating sa negosyante po, hindi ko hindi ko siya research pa po. Pag sa susunod po, pwede natin yung i-check. Ang makapagbigay ng update dito, sir, lalo na kung sa jurisdiction naman, PNP San Jose. Ayun. Makapagbigay agad sila niyan dahil nakatutok sila diyan, lalo na kung yung investigation officer on case sila lagi ang nagpo-follow up niyan, makapagbigay ng update. Pero pwede naman tayong manghingi doon sa San Jose kung na-i-jot down natin yung gusto ninyong insidente na gusto ninyong makakuha ng information. Kasi pinakahuli dito may isa, parang 4 yun At ang pinakahuli, ito yung nangyaring pananambang dito sa isang government employee. Itong late recently lang. Kung may mga update tayo. Anyway, sa San Jose Police Station po natin ulitin yun. Ano po? Opo. So sa kabuuan po ng marami po sa inyong na-promote na mga personnel sa loko. So ilan po sila lahat? May idea kayo? Mga ilan ang na-promote from PO2 naging PO3? Parang ganun di ba? At isa din ba kayo, sir, sa na-promote? Hindi po. At marami pong na-promote sa yung nung nakaraan na nagkaroon ng donning of ranks dito sa amin. Donning of ranks, Opo. So marami sila. Ay, ang proseso ba ng sa PNP kapag ganyan merong napopromote, nababakanting ilalim, yung parang sa LGU, sa mga local government natin, na kapag na-promote yung isa, nababakanting yung posisyon. Sa inyo ganun ba? Hindi? Ganun din, sir. Sapagkat yung distribution ng enlisted personnel ng PNP ay kailangan i-fill up din agad yun. Ganun. Kaya mapapansin nyo po kung yung yung lowest rank natin na patrolman, pag na-promote po iyon ng police corporal, nagre-recruit agad tayo. Ganon. Nagre-recruit tayo twice a year or every semester para ma-fill up yung position vacated nung na-promote ng police corporal. So, same scenario, kapag yung police corporal mapopromote ng police staff sergeant, yung position vacated noon ay ipipill up din po iyon. Magkakaroon lang po ng medyo mabagal na pag-promote ang ating mga kapulisan kasi yung pyramiding structure ng distribution ng ranks natin ay isa na lang pagdating sa Chief PNP, then bababa doon sa mga ranggo na Police Lieutenant General, pakunti po ng pakunti habang paakyat. So yun po yung pyramiding structure ng distribution of ranks ng ating mga kasamahan sa PNP, sa PNP organization po. Kaya pagka yung ilalim, pag naot na umakyat, bakit yung ilalim? Opo, magre-recruit tayo, sir. Magre-recruit tayo. Yung police corporal, magpo-promote tayo ng police staff sergeant para ma-fill in yung mga positions vacated na yun. Problema pala pag wala na nag-apply, pataas lahat pero hindi mangyayari yun. Marami tayong talagang gusto mag-police, Kaya marami nag-aaral ng criminology. Yes, sir. Opo. Okay, ito nagkaroon po tayo ng sa mga insurgency po natin. Kumusta naman po, sir? Sa insurgent natin, parang tahimik ngayon. Opo. Tayong mga nababalita, mga ambush, mga ganyan. Opo, sa marami po tayong mga kasamahan na nagbabalik loob sa ating pamahalaan, na nagiging kabahagi na ng peace initiatives ng ating gobyerno. So, ang programa ng ating gobyerno, itong sa LCAC, malaki ang naging susi. Yung mga sabi ang LCAC daw pinabubuwag nila dahil wala naman daw
silbi ang LCAC. O, parang isang kongresista yata yung nagsasabi. Anong reaction niyo doon? Pero sa ano po, sa nakita naman natin itong mga nakaraang programa ng LCAC dito sa ating probinsya, mga pinagawang kalsada doon sa area na yan, wala lang tayong specific na, no? Pero alam natin, you have knowledge na maraming mga programa dito na naipagawa, ano po. Tapos, yung ating e-clip, ano? Isa yan sa mga susi kung bakit tahimik ang insurgency problem sa kasalukuyan sa probinsya ng Occidental Mindoro. Gusto niyo bang maalis na rin yung LCAC o hindi? Nakita naman natin nakakatulong, sir. Nakakatulong. Nakakatulong sa kampanya natin sa insurgency. Nabanggit mo kanina yung mga rebel terrorists natin paano yan, sir? Kung ang mga rebel terrorists na yan ginagamit ng ang gobyerno para mangalap din sila ng impormasyon, paano po yun? Ano po ang ginagawa ninyong pagsala sa mga ito? Ano naman po yan, may procedure po. Kung may procedure na ginagawa dyan, tapos may mga clearances na ini-issue both the AEP and the PNP, so mahihirapan sila mahihirapan silang mag-grant ng mga benefits. Kasi may mga benefits dyan, livelihood assistance, firearms remuneration, at health assistance. Mahirapan silang makapag-avail niyan kung ang ibig nyo pong sabihin ay parang ginagamit lamang ng mga NPA po ba para makapasok sila sa gobyerno. So mahirapan po sila sapagkat yung clearance na ini-issue na signed by the PNP and the AEP, doon sila may mga debriefing na isasagawa. Malaman natin talaga kung how sincere itong mga ito na tumulong o magbalik loob sa pamahalaan. Okay. So mainit po ngayon, last question ko lang muna ito. Mainit ngayon pinag-uusapan itong West Philippine Sea. At alam mo naman natin, ang Mindoro ay napakamalapit sa Palawan. At ang Palawan naman ay talaga napakamalapit din doon sa pinagdarausan ng mga balikatan, di ba? Yung shoreline natin dito sa buong Pilipinas. At napakalapit ng Occidental Mindoro. Gaano kahanda ang PNP para mag-response dito sa magiging, wag naman sana, sakali, gaano kahanda ang PNP? So, tama naman po na isipin, sapagkat napapanood natin sa mga television, sa mga social networking sites na may namumuong tension, Ang PNP po naman although ang ating mandate ay dito sa crime prevention, ito kasing external problem na ito ang unang-una diyan na mag-address diyan yung ating mga hukbong dagat, sir, Kung ang kahandaan naman ng PNP, alam ko may mga precautionary measures naman na ang Philippine National Police na ibinibigay sa mga line units para i-treat itong problema na to sa West Philippine Sea, Although hindi pa naman natin nakikita yung serious condition on this issue, naniniwala pa rin tayo na maayos pa rin ang counting problema na yan sa West Philippine Sea. Okay, mensahe nyo, sir, sa mga nanonood at mga nakasubaybay dito sa atin. Maraming salamat sa lahat ng nakasubaybay sa inyong programa, Sir Mar. At sa aming mga kababayan dito sa probinsya ng Occidental Mindoro, ang amin pong Provincial Director, Police Colonel June Dexter Danao, kasama ang mga provincial staff officers, mga chief of police natin, ay gusto ko po uling ipabot sa inyo na kami ay nakahandang magserbisyo
para siguruhin ang katahimikan, kapayapaan ng lalawigan ng Occidental Mindoro. Salamat po mga kaibigan, hindi kayo bumitiw. Anyway, so nakita ninyo, napakinggan naman po ninyo, no, napakaganda na accomplishment nila, no, sa itong panahon na ito. Talagang kailangan po magtulong-tulong talaga tayo, no, sa komunidad. Magkaroon po tayo ng yung bida na yan, pag ano po natin yan, pag sumikapan natin, yung mga bagay na yan. Kasama na rin dito, yung binabanggit nga po, na pati yung mga, kung meron kayong mga nakikita mga wanted persons, yung mga ganyan, ipagbigay alam din naman natin, So, yan lahat yan. Okay. So, satisfied ba kayo sa performance ng ating Philippine National Police Occidental Mindoro Police Office? Yan. Okay. Pwede ninyong i-comment sa atin sa baba, sa ating comment section. Okay, mga kaibigan, muli po, ito ang inyong manlingkod, Marraro po at your service, na nag-iiwan po sa inyo ng mga katagang Vox Populi, Vox Dei. Ang tinig ng tao ay tinig ng Diyos. Hanggang sa muli. Kayo'y nakikinig kay Marraro at your service.